Hi guys, good evening. Yeah. Hi guys. Hello, andiyan ba kayo? Pakigalaw nga yung baso. Si Ayeng, ang tindi ng panghalo mo ng kape. Nakakala yung TV. Alright. Ayan. So hello. Good evening. Good evening. Good evening. Hello sir. Hello Aubrey. Hello ma'am Nama. Hello. Kape tayo guys. Ito kape. Ayan, kape. Yeah, may kape si daddy. Hello sir Kevin. Ayan. So welcome sa mga kaka-join lang sa economy. So ang pag-uusapan natin for tonight is tonight na lang guys, kahit may mga nasa ibang bansa. Dali, pagkalat ko muna yung link nito, baka meron pang hindi nakakapasok. Ayan. So kamusta kayo? Pwede kayo magkwento kung gusto niyo magkwento. Pwede tayong mag question and answer portion. Ayan. So kung may mga questions kayo about sa ano natin, sa ano ba tawag diyan? Kung may mga questions kayo about sa ating marketing plan, paano gumagana yung business natin, ito na yung time para ipaliwanag ko sa inyo kung gusto nyo. Okay. So naririnig ba ako guys? Pa-type naman ako ng number 1 kung naririnig ako. Pa-type naman number 1. Guys. Rinig nyo ba ako? Yan, anak ka ng pating. Akala ko wala nakakarinig sa akin. Yan. Okay, 1 daw 1. Okay. So, papaliwanag natin siguro, may magtatanong kasi kanina, asan na to si Candy? Ayan, pasok. Ayan, so ipapaliwanag ko or papaspasan ko muna yung kung paano nga ba kumita dito. Okay, so dalawang klase lang naman yung paraan para kumita tayo rito. Siguro papaspasan ko lang ng mabilis para at least mas ma-emphasize sa inyo kung ano yung kitaan talaga natin and paano talaga tayo kumikita rito. Okay, So, yan. So, simplest way, syempre video to. So, hindi na ako siguro kailangan magpakilala kung sa ako to. Okay? So, wala na kayong choice. Ako to. Ayan. So, 10 years. So, isa akong funded trader na rin. Ay, pasa ko yung funded trading with $100,000 na fund. Okay? So, tapos, ayan. Ito yung sa Binance trading ko, 2022. Nasa 1 million pesos din yung kinita. Okay? So, kung dunong at galing, kahit papano meron tayo niyan pagdating sa trading. Okay? So, kung may mga questions kayo about trading, ito yun. Okay? So, yung anak ko, wait lang, awatin ko. Sabi mo kanina, pwede siya maglakad. Huwag ka na ingay, ha? Ano na anak, bawal ka. Yung anak ko kasi nakakita ng kawali, tontuwa siya. Ayan. So, hello ka daw sa kanila muna. Hindi ko to kadali. Hi ka muna para kilala nila kung sino yung nagsasalita. Si, naririnig ka lang nila. Hi! Hi! Guys, pa-open nga ng camera para makita kayo ni 30. Ayan. Hi, 30. Hello, 30 daw. Sabi ni ni Tita Aubrey. Hi, yeah, madilim daw sa'yo. Yeah, madilim sa kanya, anak. Yan, hello. Yan, kay 30 morning, hindi gabi na din. Ayeng, nakamute ka, Ayeng. Hindi ka marinig. Ayan. Maingay ko, nasa duty ako eh. Ayan. Hindi ko marinig. Naka-headset ka ba or paano ba yan? Ayan. Open light. Si 30 open light, sa kanila madilim, no? Ayan. So, picture tayo. Picture tayo, guys. Pa-open akong camera. Sama natin si 30. Ayan. Pa-open camera. Ayan. Sama natin si 30 sa picture. Ayan. Si Sir Kevin, madilim na din. Ayun. May ilaw na. Ayan. Ayun. May ilaw na sa kanila. Yes. Ayan. So, smile tayo, guys. Smile. 1, 2, 3. Yun. Save natin. Anak, ha? Baka makalimutan natin. Lagi na lang natin ito nakakalimutan eh. Dodrawing na ikaw. Doon na ikaw na sa baba. Babay ka muna sa kanila. Bye. Paano daw bye? Bye mo, bye. Ayan. Okay. So, napagbigyan na natin siya. Ayan, guys. So, ayan. So, proceed tayo, no? So, yung trading journey ko, nag-start ito noong 2020, nung pandemic po, no? So, before is involved kami sa
ano ba tawag dito? Sa isang kumpanya na nagbebenta ng mga produkto. Ayan, sa network marketing po 'yun. 2013 nag-start ako ng journey ko ng network, tapos sa Royal pa ito. And then 2015 lipat kami ng N-World or Alpha Network Corporation, and then 2019 nag-stop do'n. And then after that, nag-e-commerce po kami by 2019. So ito yung sa kwento ng buhay ko. Ayan. So, yan siya. So, nasa 10 years na ako sa pagbi-business. So, e-commerce, ayan siya, 2019. Mali na lang ito eh, pero 2019 kami nag-start. Tapos 2020 nag-pandemic, so lahat tayo naman is nakulong sa loob ng bahay, 'di ba? So, naghahanap tayo ng way para kumita ng pera, and then doon na kami nadala sa trading. Okay? So, more or less nagsunog ng pera at oras dito sa trading, literal. So, nasunog kami dito sa trading nung unang mga taon namin. Yan po 'yun. Ayan, so nung mga unang taon namin sa forex trading po is, hindi kami pinalad, 'di ba? So, sobrang aggressive namin, gumamit po kami ng bot doon kasi hindi pa kami marunong mag-trades kasi inaaral pa po namin. So, ang nangyari po noon is, nasunog kami ng more or less nasa kalahating milyon. Hanggang sa inaral mo, natutunan mo. So, 2022 yun na 'no, kahit papaano kumita po tayo ng around 1,000,000 pesos sa ayan, so how to make payment daw. Ayan, so mamaya ko nare-replyan niyo. Ayan, so 2022 yan yung nangyari po 'no. Tapos ito na yung sa economy po. Because of economy nagagawang kumita kahit nagta-travel. Yan yung pinakamasarap na part po ng trading. Kung hindi mo pa na-capture yung idea na yon, this time ipapakita ko sa'yo talaga na posible talaga siyang mangyari. Okay, so ito yon, nagpapa-car wash ka, 'di ba? Tapos nag-trade ka, may profit. Okay? Minsan isang araw kumikita tayo $27, pwede na rin po pangkape yan. So magkano ba yung $27 in pesos ngayon? Hindi nakakaalam ba? Parang 57 na yata eh. Ang palitan eh. 27 times 57, that's around 1.5 din. 1,500 kinita sa loob ng 5 minuto. So, pwede na. Pwede na yun guys, 'di ba? Malaking bagay na rin yun. Tapos nag-travel kami last year, 2023 sa Boracay ito. So, habang nasa airport, syempre nagte-trade ka pa din, 'di ba? Tapos nasa banana boat. Syempre nasa banana boat, wala na pong cellphone, 'di ba? Kasi baka mahulog. So, ang kagandahan kasi kahit saan po kaya mong kumita as long as marunong ka mag-trade. Okay? Skip na natin 'to kasi basic lang naman ng trading 'to. Ayan, so 'yan yung nagpapagalaw ng market 'no, yung fundamental analysis tapos ini-interpret into technical analysis. Kaya nagkakaroon ng mga tinatawag na support and resistance and so on and so forth. Okay, so itong risk management tatalakayin natin tonight para at least magkaroon kayo ng idea. Sir, ano ba yung risk management? Ang risk management po napakasimple. Kung halimbawa ang fund mo is $100 or 100 USD, ang lot size mo lalo 'pag trade natin is gold or yung XAU-USD is dapat 0.01 lang po. Okay, yun po yung basic na risk management natin. Ibig sabihin, isang trade lang po yung pwede mong i-open na 0.01. Huwag niyo po akong gagayahin kung nakikita niyo man na nagse-send po ako, 'di ba? Kasi hindi na po ako bago, 'di ba? So matagal na ako sa trading. So ikaw na bago, dito lang muna. Kasi may nakaset yan na tinatawag na stop loss. At that certain point, magkakaroon ka ng negative or loss. Okay? So sometimes nakaset po yan sa $7, minsan $8, minsan $10 yung pinakamalayo. Okay? So kung isang trade mo natalo, so pwede kang matalo na as much as $10. Ngayon, kung dalawa yung inopen mo niyan, edi $20 yun. Ganun kasimple. So ang habol po kasi natin pag nagtitrade tayo is yung hindi yung isang buga, talo ka. At wipe out yung account mo. Okay po? Huwag tayong nakatingin lang doon sa pwedeng kitain. Tingnan din natin yung possible pag natalo tayo. Okay po? Kasi pag natalo ka ng $10, meron ka pang 90. Tama? Malaki-laki pa yan. Pwede ka pang gumalaw. Pero pag natalo ka ng 20, tapos natalo ka na naman ng 20, di ba? So palit ng palit, mas mabilis. Parang 5 trade lang. Wipe out ka na. Compared dito, 10 trade ito bago ka ma-wipe out. Kung ito yung basis. Okay po? So kung halimbawa, syempre, mas malaki kapital mo, let's say $200, 0.02 ka na pag gold. Yan. So maximum yan. It's either dalawang ganito or isang ganito. Okay po. So may nagtatanong sa akin, sir, pwede ba ako mag-start $50? Pwede po yun. Okay? So sa $50, as long as mag-stick ka lang sa isang trade na 001 para hindi ka masyadong masaktan sa buhay po. Okay? Kasi ang hinahabol natin is kumita po tayo. So next natin is, ano tayo? So ito yung possible na pwede mong kitain once na nag-start ka ng trade and continuous na ang kinikita natin is yung very conservative natin na 10%. Ito lang po.
So 10%. Ayan, nasa kaliwa. So for example, nag-start ka ng $100. Dito nga, ang exchange rate pa lang na pinagbasehan ko, 56. Di ba? So syempre, kung mas malaki yung exchange rate natin, mas malaki yung makikita natin. Kasi USD po yung kinikita natin. Ngayon na mataas ang palitan, ang sarap kumita ng dolyar. Do you all agree? Di ba? Pa-chat naman ng yes kung nag-agree ka na masarap kumita ng dolyar. Meron ba dito na nag-agree na masarap? Yes, di ba? Masarap kumita ng dollars, guys. Kasi yung dollars, yung pinaka-basis ng lahat ng gastusin sa buhay. Di ba? Kung bakit tumataas yung gasolina, kung bakit pag tumaas ang dolyar, automatic pati gasolina tataas. Kasi po ang pinambibili ng mga resources natin dito sa Pilipinas is naka-USD base lahat yan. Okay? Ultimo ginto, naka-USD base yan. So, shoutout pala sa aking 9 participants, no? Sino-sino ba kayo? Sino-sino ba yung tao ngayon dito? Hello, hello sa inyo. Sa mga kakasali lang or yung mga kaninang sumali, pa-type naman ako sa chat kung taga saan kayo para ma-shoutout ko kayo sa video na to, no? Para once in-upload natin, maalala ko na, ay, umattend pala si ano noon, si Aying. O yan, si Shai, yan. Si Sophia, kanina lang din nag-start, no? Si Sir Kevin, kanina lang din. Tama ba? Si Candy, kanina lang din. Ayan. So actually, palakpakan niyo yung sarili niyo, no? Sa mga first time na umattend dito. And sa mga hindi na first time, palakpakan niyo rin yung sarili niyo. Kasi syempre, nag-grind ka pa rin. Diba po? So ngayong mga panahon na to, actually may promo di ba? So ang dami po nagme-message sa akin na magbabayad, pero kayo po yung inuna ko. Kasi gusto ko po na matuto muna kayo. Okay ba yon? Ang dami po, ito may nag-chat, ayan, si how to pay, bahala na siya. Mamaya na muna siya. Ayan sir, kaka-out ko lang sa work, okay? So pa-chat guys naman ako kung taga saan kayo. Kasi hindi ko naman alam lahat. Bukod kay Ayeng, saka kay Shiny, alam ko kung taga saan sila. Pero iba hindi ko po alam. Ay, kay Ma'am Bernadette, alam. Ayun, si Kevin pala is taga Parañaque. Ayun, ayos. Ayan, taga Parañaque. Si ano, taga Marilao, Bulacan ka nga pala. Ayan, Cavite. Ayan, si Sophia. Si Shai, Cavite. Ayan. Sambales, si Candy. Ayan. Sambales, Subic. Mamaya. Sophia, mamaya pala is may chat ako sa'yo. Pwede tayong mag-meet. Baka Sunday, nasa Cavite ako. Ayan, kasi imi-meet ko rin yan sila, Shai, at tuturuan ko sila para sabay-sabay na tayo. Para magparami tayo ng pera. Si Sir na taga Parañaque, Sir, kung available ka ba Sunday, ang Parañaque sa Cavite, medyo malapit lang naman. Kung gusto mo, pwede naman. Okay? Sige. Yan, Nueva Ecija, shoutout sa'yo, Sir Joseph. Si Sir Joseph yung kahapon, tama no? Kahapon? Ayan, yung kagabi na tinuturuan, tama? Yan, so dumadami na tayo, nakakatuwa, may Nueva Ecija na. Okay, so let's proceed, no? So, sa 10% lang, for example, sir, nag-capital ako 100, tapos nasa 10% lang yung kinikita mo. So, magkano yung pwede natin kitain? So, let's say 10% lang, very conservative. Again, pwede po ito ng $50. Sinample lang po natin yung 100. Okay po? So, pwede yan kahit 50. So, for example, dito sa $100 mo, 10% lang yung kinikita, very conservative, pero pwedeng mas malaki po yung kitain. So, ang 10% ng $100 is 10. So, ibig sabihin, in your first month, ayan, so first month mo, kinita mo is $110. Okay? So, sa second month mo, 121 kasi yung 10% na is 11. Parang ganun lang yan. Ito, ang 10%, 12, 13, 14, and so on. So, kapag nagtuloy-tuloy sa loob ng isang taon, yung $100 mo po is mag-grow na into $314 or more or less nasa 17.5 in pesos. Actually, mas malaki to kasi nga mas malaki na yung palitan ng dollar ngayon. So sir, medyo maliit. Actually, yes, 'di ba? Kasi mas malaki pa yung pwedeng kitain dito. Very conservative lang naman tong sample natin. So, in your second year, nagtuloy-tuloy ka sa 13 month, dire-diretso, 14, 16. Ang idea po dito yung tinatawag natin na compound. Ayan, kung narinig nyo na po yung compound, kadalasan ginagamit po ito sa interest. Pero natin gagamitin natin siya sa compound gain po. Ibig sabihin, yung kinikita mo is pinagsasama-sama mo. Tapos yung kita mo, sinasama mo sa capital. Kaya lumalakas siya. Okay? Compound gain po yan. So, by this strategy na ginamit mo, puro 10% ka lang, by your second year, yung iyong $100 is $985 na. Okay? So, 55,000 pesos na siya, more or less. Tapos nagtuloy-tuloy yan, sa loob ng 5 taon, magiging 1.7 million yung iyong $100 or yung 5.6. Okay, 5.6 yung basis pero again, mas malaki yan ngayon. So, $1.7. Sometimes yung mga tao sinasabi sa akin, sir, ang 1.7 parang medyo maliit. Technically, malaki na po ang $1.7. Kasi marami akong kakilala, they are, tawag dito, they are working for around 5 years, 10 years, 15 years.
and yet hindi pa nakahawak ng 1 million or kahit half million. Ang pinag-uusapan natin dito cash po 'di ba? So hindi yung asset na ililiquidate mo ba para maging pera, hindi po ganoon. Pinag-uusapan po natin pera, cash ito. Okay? So 1.7 million is not bad. Kahit sabihin mo na kitain mo yan sa loob ng 5 taon, 'di ba? Malaking bagay po 'yun. Pero again, hindi ito 100% na ito impossible na mangyari, 'di ba? Actually, minsan mas malaki pa nga. So katulad ko for example, nagawa kong kitain yung 1 million sa loob lang ng 1 taon sa crypto. So ibig sabihin, very possible siya. Okay, so next natin, paano sir kung mas malaki puhunan ko? Siyempre, mas malaki na rin yung kikitain mo. So doble na siya kung $200 ka. Kung $300 ka, siyempre 5.1 million na. Kaya po sobrang ganda ng forex, lalo na yung ginagawa natin ngayon kasi manual trading po ito. 'Di ba? Kasi sa manual trading, mas kontrolado mo yung pera mo, mas kontrolado mo yung risk na gusto mong pasukin. So pwede kang mag-risk ngayon ng mas malaki para maging mas malaki rin yung profit mo, 'di ba? So, 'yun ang kagandahan dito. So, sir, maganda na, kumikita na tayo, 'di ba? Nakita na natin yung pwedeng mangyari. Ngayon, padadaliin natin. So, bakit nga ba tayo papasok dito sa economy? Number 1 is para maiwasan at hindi tayo masunugan ng pera. Okay ba 'yun, hindi tayo masunugan ng pera? Pa-type naman ako ng yes kung nag-a-agree kayo sa chat po. O mas gusto niyo yung masunog yung pera? Yes, 'di ba? Okay, so marami na ako na-experience na tao, ngayon hesitant sila na sumali dito sa ginagawa natin because ang nangyari is na-experience na nila na masunugan ng pera, 'di ba? Like for example ako, nung nag-start po ako dito sa trading, hindi rin po ako nakaligtas diyan sa sunog na 'yan. Katulad nga po ng kwento ko kanina, nasunugan din po kami ng more or less nasa kalahating milyon because of this trading. Okay? So, sobrang ano talaga, sobrang challenging niya lalo pag nag-uumpisa ka. Ngayon, ang swerte mo nga 'di ba? So, palakpakan mo 'yung sarili mo kasi ang swerte mo guys, may economy kasi, 'di ba? Yung economy, may sistema na 'pag sinundan mo, maiiwasan na masunog ka. Pakita ko sa'yo So bakit? Ito pala, may reason Ito muna, yung reason ko muna, kwento ko sa inyo. Nag-start pumasok sila Coach Edsel, alam ni Ayeng tong kwento na 'to. Nag-start pumasok sila Coach Edsel dito sa economy around November last year. So, si Coach Edsel siguro baka nakikita niyo 'yun sa Facebook, ayan. So, siya yung sanggang dikit ko. Kumbaga sa magkadikit na yung bituka namin dalawa. Okay, so nag-start siya mag-market nito economy February first week. Okay, so sa February first week, gustong-gusto niya nang i-market itong economy. Ako po hindi pa talaga ako nagjo-join. Okay? So hindi rin ako interesado. Bakit hindi ako interesado? Kasi nga po, marunong po akong mag-trade. Ulitin ko hindi ako po naging interesado kasi marunong po ako mag-trade. Ayan I know how to trade and become profitable. Nakita niyo naman po, 'di ba, may resulta ako sa trading. Ayan, so hindi po talaga ako naging interesado nung una talaga. 'Yun po yung honest na alam rin ni Coach Edsel 'yan, 'yun talaga yung kwento kung ba't hindi ako nag-join, 'di ba? So sa hanggang dikit kami, close kaming dalawa, hindi po ako talaga sumasali, 'di ba? So after 3 weeks pa nung minessage niya lang ako na kung iko-consider ko na yung economy. And that's the time na nag-decide na po ako na mag-start. So bakit ako nag-decide na mag-start? Kasi may na-realize po ako. At ano po 'yun? Ang na-realize ko po, yung sometimes yung karunungan mo or yung mga knowledge, yung mga alam mo sa mundo ay nagiging disadvantage mo rin. Nakakalungkot man pero yes, yun yung possible na mangyari. So nung na-realize ko itong mga bagay na 'to, ayan, so naging selfish thinker po ako. Ano yung selfish thinker? Ibig sabihin makasarili sa Tagalog. Ibig sabihin, iniisip ko lang yung sarili ko. Alam ko kasi kung paano kumita ng pera. Alam ko kasi kung paano maging profitable na trader. But the next question is, may mga tao ka bang natutulungan para maging profitable din? Ang sagot, wala po. Okay? So meron man ako natutulungan pero pa isa-isa lang. Isa, minsan dalawa, tapos after that nawawala din, gano'n. 'Di ba? Tapos nagpapa-copy trading kami pero hindi rin profitable halos yung mga tao kasi sobrang baba lang talaga ng percentage ng kita. So hindi ko sila ngayon natutulungan na talagang makuha yung gusto nila, kung bakit sila nag-start na mag-trade. Kung bakit sila yung idea ng financial freedom, yung idea ng time freedom, hindi ko nabibigay sa kanila. Kasi nga po walang sistema. 'Di ba? So kahit tutukan ko sila, hindi ko kakayanin lalo kung kung isa, dalawa kaya natin turuan 'yan Pero kapagka pinag-uusapan natin katulad nito 10 tao tayo dito or 9 na tao or dun sa group chat natin more or less nasa 50 na yata tayo mahigit doon. So imagine mo paano mo tuturuan yung gano'ng karaming tao kung wala kang sistema. And that's the time, yun nga, pumasok na ako sa economy. Kasi ang na-realize ko, binigyan ako ng blessing ni Lord Binigyan niya ako ng mga gifts at blessing na pwede kong i-share sa mga tao.
Sara, sila ay mag-grow din at mag-succeed in life. Yun yung naging mission ko ngayon. Yung nakita niyo na profit ko ng Binance po, give up ko na po yun. Sa ngayon hindi na po ako masyadong nagte-trade. Bakit sir, hindi ka na ba marunong? Hindi po, marunong ako. Kaso syempre may time po kasi na kinakain yun. Nung nag-start po ako ng trading ko, yung journey ko na ng trading ko, maabot po ako ng 8 to 12 hours or minsan mas mahigit pa na nakatitig lang po ako sa monitor. 8 to 12 hours po yun, straight. Mahigit na nakatitig sa monitor. Bakit po? Kasi nag-aantay po ako ng proper entry, proper take profit, saka proper na stop loss. 'Di ba? So ngayon, nung pumasok tong sa economy, nakakapag-trade ako ngayon pero through forex and gamit yung mga signals kasi hindi na po ako nagbabantay ng chart ngayon. So medyo mas may oras na ako. So ako ginagamit ngayon yung oras ko para po magturo naman. Okay? So nandun na po ako sa part na sinishare ko na yung mga natutunan ko po. And ito ngayon, yung video na yun. 'Di ba? Kaya tayo nagkita-kita ngayon dito. Okay, so wala lang, naikwento ko lang. Ayan, so na-realize ko po talaga yan, na naging madamot pala ako. Sabi nga ni, ano sa akin, ni Coach Edsel, sabi niya, kung ganyan yung mindset mo, limited lang. Yes, magiging profitable ka, pero hindi ka yung idea na talagang lalaki, yayaman, kikita ng sobra-sobra. Kasi, sinosolo mo lang eh. 'Di ba? Sabi kasi ni Lord, 'di ba dapat nag-ano ka, kumbaga yung kamay mo ibukas, sabi nga, para mag-share sa iba. So, pag sinarili mo yung isang bagay, hindi ka ganong makaka-receive ng blessings diyan. Okay? So, next tayo. Okay, so sino nga ba yung mga tao na nagpo-promote nito, no? So, pakita ko na lang din sa inyo. Okay. So, siyempre hindi ko na kayo sasabihin ng start now kasi sinabi ng Jimwell. Joke lang. Kumbaga hindi na naman, nag-start naman na kayo eh, 'di ba? So, ito is preview na lang naman eh. So, para at least mas maging malinaw sa inyo yung ano natin, yung negosyo natin. Okay, so ito siya no, sa official Instagram account yan ni Jimwell Pacquiao. Okay? So, since nandito yung anak, siyempre nandito rin yung tatay, 'di ba? Papatalo pa ba yung tatay, okay? So, si Pacquiao po ang isa sa pinaka-endorser natin ng economy dito sa Pilipinas. Okay, so isa rin siya sa mga tumutulong sa atin with regards sa mga legalities and so on and so forth. Okay? So next tayo, ayan si Pacquiao, no? So sa mga tao na sa mga tao na pupunta, once na nag-grand launch po si Economy this coming May 25 sa SMX Convention Center sa MOA po, sa May Mall of Asia. So mag-grand launch po si Economy. So magkita-kita tayo doon at makikita rin natin si Pacquiao po doon. Okay? So kung gusto niyo pong pumunta. Okay po. Ayan, tapos makikita niyo mga top earners ng ano natin. Hello. Ano ba ito? Si Doc Wad pala yan. Hi Doc Wad. Ayan. So, ayan. So, makita-kita tayo dun guys para at least magka picture-picture. Ayan. So, saan nga ba yung home base natin sa Los Angeles, California? Paspasan na natin. Ang may-ari si Hasan. Ang services natin is yan. So, meron tayo sa stocks. And then, meron tayong D-Fibers para sa crypto. Meron tayong ECA. Meron tayong Solex. Si Solex, yun yung sabi kanina, is papalitan na siya. So, si Solex, ito yung ipapalit pala kay A- or A- sa Telegram. So, magiging application na siya. And then si Manara natin, ito yung nagpadali ng buhay natin. Wala pa po ako nakita na katulad ng Manara scanner natin. Kung may makita kayo, chat nyo sa akin. Pero ako wala talaga ako nakita. Na nag-i-scan real time ng chart, wala po ako. Na nagpa-plot ng harmonic patterns, wala po. So ito yung loob ng academy natin since nag-start na kayo, no? So pwede nyo na itong panoorin para po mas matutunan nyo kung ano yung mga laman sa loob. At the same time, yung knowledge kasi natin. Ito yung karunungan na hindi mananakaw, di ba? So yun nga yung sinasabi. So nakaset up po ito from beginner to advanced and then meron din siya for cryptocurrencies, meron siya for stocks, and then meron para sa mga products natin. Okay? And then meron din tayong mga masterclass na pwede mong attendan. So since nagbayad ka na, di ba? Susulitin mo na. So attendan natin po ito. Naka-TP1 daw si Obits. Baloko to ah. Ayan. So attendan natin siya guys para mas matuto po tayo.
So, bakit mura yung economy, no? Ito yung lagi namin sinasabi. Kasi merong nagtuturo ng trading, si Learn to Trade, sabihin ko na. Kasi totoo naman. Ang bayad po sa kanila is 85,000 pesos. Pero 75,000 lang yung, kumbaga may promo sila na less 10,000. Pero still, malaki pa rin 75,000. At isa rin sa mga nagpo-promo na, nagtuturo ng, ng online course is si 30-minute trader. So, 25,000 siya. Medyo mas mahal din compared sa atin. Okay? So, dati nung nagte-trade po ako, ito yung pinangarap ko na setup. Yung may marami kang monitor, may magandang computer ka, 'di ba? So, tapos ano ba inaantay mo ron? Nag-aantay ka lang din naman ng entry point doon eh, 'di ba? Kaya drawing ka ng trend line, lagay ka ng support and resistance mo, mag-plot ka ng anong tawag dito, ng Fibonacci mo para makita mo kung magre-retrace at tapos sa 0.6 pasok kayo, mga ganun ba? So, ito yung idea ko dati ng trading talaga, kung ika-career ko yung trading. Okay? Kaso nga toxic po ito. Ayan, so maganda lang sa tingnan 'no, pero toxic 'yan guys. Kasi isipin mo 8 to 12 hours ang ginagawa mo nagbabantay ka ng chart kasi naghahanap ka ng perfect. Ayun yung idea mo ng perfect sa isip. Hinahanap mo ngayon kung saan ka puwedeng mag-entry, maglagay ng stop loss saka take profit. Whereas dito hindi naman dito sa ano natin sa Manara pinadali na siya. Okay, so imaginein mo dito sa Manara natin siya na yung nag-i-scan para sa'yo at puwede rin ito sa cryptocurrency. Ayan, kung makikita mo siya. Puwede siya sa crypto guys. Ito siya meron siyang XRP, meron siyang BTC, tapos meron siya XRP, tapos meron siyang mga major pair. Actually may minor pair pa nga ito pero hindi ko lang siya ginagamit. So lahat na i-scan niya guys puwede. Ayan siya. Okay, so yan na yung pumalit ngayon do'n sa ginagawa mo, 'di ba? Kapag nga marami kang monitor, actually limited lang din yung puwede mong makita do'n Hindi mo makikita lahat do'n, maniwala ka sa'kin o sa hindi mo makikita lahat, 'di ba? Kasi ang ma-o-open mo lang sa isang monitor mga maximum 4 na chart. Kasi 'pag nilita mo pa tapos 'pag nilita mo pa, hindi mo na masyadong makikita din 'yun okey? So next tayo, so na-predict po nitong Manara nung time na paakyat po yung Bitcoin. 'Di ba umakyat po si Bitcoin from 62,000, yung pinaka-lowest niya. Tapos nung umakyat siya hanggang dito sa 66 nakita niyo ano 'yan. Ito yung nung time na nakalimutan ko na anong petsa 'to Basta nakita niya 'yan nung time na 'yan. Tapos hanggang sa na-hit pa ni Bitcoin si 70,000 tapos ano ba yung highest ng Bitcoin? 70 something yata So ibig sabihin, talagang kumbaga accurate siya. Okay? So ang idea mo ng pagte-trade is buy, hold, sell. Puwede mo rin 'to gamitin, yung spot trading na tinatawag. Okay? So dito naman GBP/USD yung pair natin, major pair. So nagbigay siya ng entry point, tapos mapapansin mo nag-take profit siya. Okay? So na-hit niya yung TP1 and TP2. Okay po? So next natin, yun yung kagandahan ng Manara ito yung isa sa nagbibigay din sa atin si Obits yung nag-live kanina. Sabi ni Shai ay hindi niya masyadong maintindihan, 'di ba? So okey lang yun. Okey lang yun. Kasi gano'n talaga first kumbaga hindi ka pa naman din kumbaga yung language ng trader is hindi mo pa masyadong naiintindihan, okey lang yun. So later on maiintindihan mo rin yan. And by the way, at least ma-discuss ko lang din sa inyo, si Obits natin ang bayad talaga sa kanya 'pag magpapa-coach ka is $150 per hour. Per hour guys. Yung expertise nung tao gano'n na yung value, 150. Tapos nakukuha natin siya dito sa economy, tapos nagla-live siya katulad kanina. Imagine mo nag-live siya no'n from 5 PM yata to 6, parang 1 hour din 'yun. Eh, di para ka na ring nagbayad ng 150, 'di ba? So nagdi-discuss siya do'n ng strategy, kanina ang tinuro niya is yung, break even stop loss, 'di ba? So, ayun tinuturo ko na rin 'yun, 'di ba? Ta's tinuro niya pa, 'di ba? So talagang ibig sabihin effective na strategy talaga siya. Okay, so ayan si Obits 'no. Ito pakita natin yung nag-live siya, ayan. So, every now and then nagla-live trading po siya. So, later on atenan mo lang na hanggang sa masanay ka sa mga pinagsasabi nila. Hindi ka na kumita totoo yun, 'di ba? Hindi ka na nagbayad ng 150, 'di ba? Kahit maka-attend ka lang sa live trading ni Obits ng ano tawag diyan, kahit mga 3 beses parang $450 na yun, 'di ba? Ang katumbas, 'di ba? Kasi na-a-adapt mo na yung the way niya mag-isip Kasi guys sa trading kasi may reason behind nung entry, okey? So lagi pong may reason kung bakit ka nga ba magse-sell dito sa area na 'to? Bakit? Parang gano'n, 'di ba? So may reason po yun, hindi yun basta trip-trip lang, 'di ba? May reason yan kung bakit po siya nag-sell dito, ayan. Kasi may nakita po siya diyan, 'di ba? So ang strategy niya kasi is weak fill if ever na hindi kayo familiar, okey lang naman. So, yun yung strategy niya and yun yung din shine-share niya sa atin kung paano yung ginagamit. Okay, so next natin,
Ito yung ilan sa mga additional products natin. Mataas win rate natin. For example, kay RFX, kay Plutos. Ayan, si Fibers. Tapos ito yung sa Forex natin. So, ito nakakatuwa, no? Asan naman pinakabago nito? Meron ba ako dito bago? Wala pala akong bago. Ayan, so hindi ko pala na nakabit dito. Ito yung March 3 to March 8 na results. Ayan, so 80% po yung win rate ni Manara dito. Okay? So sa atin, ang kagandahan, matataas pa yung win rate. At very transparent tayo, no? Katulad nito, pinapakita yung losses. 'Di ba? So 9 total trades, 7 panalo, 2 talo, 78 win rate. Mataas po 'yan. Kasi kahit ano tawag dito, kahit for example 50% win rate ka na lang, mataas pa rin 'yun eh. 'Di ba? As long as na-manage mo yung risk mo. Okay, so next tayo. Ayan, ito yung Manara sample, tapos ito yung naging resulta. Hindi ko na repa-play masyado. So ito yung isa sa pinakamaganda na sample. Ito kay Sir Jun ng Palawan. So gamit yung mga signals daw na economy, 86% yung win rate niya. Okay, so yung talo sa kanya is 13%. Ilang days daw siya nag-trade? 12 days. Magkano daw kinita niya? 1,105 USD. So magkano ito in peso? Magkano nga ba yun in peso? Magkano yan in peso? Dali, magka-calculator lang ako, guys. Magkano yan? 1105.78. 1105.78 times 57. So 63,000 pesos. 63,000 pesos yung kinita sa loob ng 12 days. Pwede na. 'Di ba? So sir, magkano kapital niya? Siguro more or less kapital niya nasa 1,000 USD. Ay, 1,000. Nasaan ako? 1,000 USD siguro yung kita niya. Mga 1K. Ayan. Hindi sila makapasok. Ang meeting ID, nasaan na mga ba yung meeting ID? Wala yun, kahit yung link, ayaw. Okay, sige, wait lang. Wait lang guys, send ko lang yung meeting ID kasi meron daw hindi makapasok. Bukas naman yung pinto. Char. Wait lang. Ito yung meeting ano. Yan. Tapos, send ko dito. Meron ba mga hindi makapasok? Ayan. Tapos dito pa sa group chat. Ayan. Hindi makapasok. Ayan. So bukas po yung pinto. Pwede po kayo pumasok. Ayan. Ayan. So share na natin. Tuloy natin para sa mga... Yan. Okay. So imagining guys, napakalaki potential, no? So pwede, ang kagandahan kasi sa Forex or sa trading itself is hindi ka limited. Hindi limited yung iyong pwedeng kitain sa kumbaga sa oras na meron ka. Like for example, pag nagtatrabaho ka, 'di ba? Kahit magtrabaho ka ng 12 hours, 'di ba? So magkano yung kikitain mo? Hanggang doon lang 'yun, 12 hours, 'di ba? Wala naman ako nakitang ng tao nagtrabaho ng 18 hours, 'di ba? Meron ba nun? Meron siguro, no? Pero grabe, patay ka na halos niya, 18 hours nagtatrabaho pa. Okay, sa trading kasi guys, pag natutunan natin 'to at pag na-apply natin yung mga tinuturo dito sa economy at yung mga VIP signals natin, malaki talaga yung pwedeng kitain natin. Like for example dito, sabi niya nga, puro signals lang yun. So kinita niya isang araw, 118 USD. Ayan, so ito yung kinita niya isang araw. Pwede na, no? So kung nasa 1K USD yung puhunan niya, so mga 10% mahigit nga ito, mga 11 point something percent yung kinita niya. Actually malaki yun, 'di ba? So malaki po yung possible na kitain talaga. So next natin, syempre may trading community po tayo. 'Di ba? So kung online ito po kami, pwede rin naman tayo magkita ng face to face. Okay? So pwede po 'yun. So kung magpapaturo ka face to face, pwede po 'yan. So as long as syempre, medyo alam mo na, medyo hindi tayo ganoong malayo sa isa't isa. So ito yung naganap na face to face, hindi ko na lang na-add yung iba pa dito, pero ito yung naganap na, no. So tinuturo namin dito si Manara paano gamitin. Ito siya. Ayan, nakikita niyo sa laptop. Si Manara yan, ayun, laptop again. Doon may laptop pa yun na isa doon. Tapos dito may tablet ata diyan. So lahat ng yan is puro ano yung pinag-uusapan, trading po. Okay? Again, wala po tayo ditong binibentang sabon, lotion at kung ano-ano pa ha, guys. Trading tayo dito. Okay. So ito isa sa mga student trader ko si Jerwin. Ayan, si Jerwin ng Cotabato. Si sundalo natin na trader, no? So, trader na sundalo pa. Baliktad, sundalo na trader pa pala. Okay, so ito yung kinita niya. Nakapag-withdraw na siya ng 1.6 tapos nakapag-withdraw pa ng 6.4 or 6.5. Okay, so March 15 ito na trades niya. Okay. So paano ko to nakilala because dito kay Rex na isang real estate broker.
So, nagkausap, ganyan, hanggang sa interesado na matuto mag-trade, natuto siya mag-trade. So, ngayon kumikita na siya ng sarili niya because of trading. Yan. Tapos ito si Kalex na taga Qatar naman ito. Ayan. Hindi po Qatarman ha. Qatar po. Ayan, sa Middle East. Okay. So dito, sinend niya sa isang group chat ng observation. Ito yon yung pinost niya na to. Medyo malabo na lang. 105 po yan. So ito siya. I mean, hindi pala. Ito yung unang post niya tapos natapos yan dito daw. So nung natapos daw yung trading niya, kinita niya isang araw is $132. So $132, magkano na naman yan, sir? Para kumpitin natin. Around 7,500 pesos po. Sa isang araw na trade. Okay? So malaki-laki yung kinita. Ayan, sumute lang natin sila. Ayan, so malaki-laki po yung kinikita, no? Nakakatuwa dito sa trading kasi, yun nga, sabi ko nga, again, ikaw bahala kung magkano gusto mong kitain. Siyempre, with respect pa rin sa iyong kapital. Okay po. So next natin, ayan. So ito isa sa mga naturuan natin, si Juanisa. Hindi ko alam kung nandito siya. Basta yan siya, si Juanisa. Tapos meron din tayong mga nasa ibang bansa. Itong si Marcel or si Maricel na nasa Cayman Island. Si Sir Bongbong na nasa London. Si Ayeng, nandito ka Ayeng. Si Ayeng yung pinakamalayo dito guys kasi taga Cubao siya. Ayan, so tinuturuan ko siya ng trades. Ayan, sa True Calls, pwede yan guys. Ayan, tawa ka dyan Ayeng ha. Ayan, tapos nagkakandak din po tayo ng face-to-face na presentation or seminar about Forex. So may face-to-face tayo upcoming this coming Saturday. Gaganapin po sa Linden Suites sa San Miguel Avenue. Okay? So may bayad lang siya na 1,000 but still panalo ka na nun, 'di ba? Kasi may pagkain na 'yon tapos matututo ka pa. Ngayon, sa inyo guys, kung may mga kakilala kayo or gusto niyo pumunta, hanapin ko lang yung ano, ito pala siya, ayan. So open ko siya, pakita ko na rin sa inyo. Kung gusto niyo siyang picturean niyo tapos post niyo sa social media, pwede po 'yan. Okay? So ito yung event upcoming this April 20, 2024, Saturday 1 to 5 PM po. Okay? Gaganapin ito sa Linden Suite, Pavilion Tower 2, San Miguel, Ortigas, Pasig. Okay po? So message mo na ako or kung message mo ako kung meron kang kakilala na papatinin mo doon kahit hindi ka makapunta. Okay? Kahit ako na lang yung mag-assist sa kanya, andun po ako. Okay? Ayan, nakita niyo naman sa picture, 'di ba? Andiyan ako. Ayan. So ako po yung mag-host again doon sa event po na 'yon. Okay? So kung gusto niyo picturean niyo na tapos post niyo na sa social media. Para at least merong ano tawag diyan, merong mga tao na matulungan din natin or maturuan din natin ng trading po. Okay, so proceed tayo. Ayan. So itong nakaraan na presentation na 'to, naganap siya sa Shakey's sa may Tiendesitas, Pasig naman. Ayan, so andiyan din ako siyempre, ayun, singit-singit tayo sa picture. Ayan, so question, kung hindi ba ako mag-promote or mag-refer ng tao na gamitin din yung ikaw ng products, is kikita pa ako? The answer is yes, kasi magte-trade po tayo dito. Okay, so kung yes, kikita ka pa din, optional na lang na mag-refer ka ng tao. Ang priority talaga natin dito is trading. Okay po? Or kumita sa trading. So meron tayong fast start bonus. If ever na gusto mo mag-refer ng tao, paano ba kumikita dyan, sir? Halimbawa, makapag-refer ka ng tao number 1, okay? Tapos, nag-join siya, nag-purchase siya ng kit na 149 po ang kit na binili niya. Ngayon, nakapag-promo po kasi, pag 99 for example yung binili niya, wala po yun na 50. Okay? Pero kapag ka 149 meron. Okay po, malinaw tayo dun ha. So, $149 po yung binili niya. So, yung $50 po noon ay sa'yo mapupunta. So, automatic may kita ka doon. Okay? So, for example, itong si kakilala mo, ako yung nagpaliwanag, pinakita ko yung video, or kahit ano pa yung paraan na yan. As long as nag-purchase siya ng 149 natin na kit, may $50 ka ron. Pag nag-sign up siya sa link mo at nag-purchase siya. Same idea lang po din po ito ng affiliate link ng Shopee. 'Di ba? Sa affiliate link ng Shopee, every time na may magpa-purchase under ng link mo, may kita ka din doon. Okay? So may friend ako sa affiliate ng Shopee. Kumita na siya in total ng around 100,000 na rin. Okay? So nagkakalat lang siya ng link. So ganoon lang din gagawin mo dito, magkakalat ka lang din ng link. Okay? So pwede ka rin kumita. Kagandahan yung products natin is education. Tinuturuan natin sila mag-trade. Okay? So kasama na ako sa ibenta nyo. Ayan, so kung gusto niyo ako ibenta, bahala na kayo ha. Isama niyo ako sa kwento. Okay po. So kapag benta, yun nga may $50 or 2,800 pesos. Parang ngayon is mas malaki yata ito. Kasi nga mas malaki yung palitan. 2,850, tumaas ng 50 pesos siya. So 2,850 daw siya ngayon, ang katumbas ng $50. Okay?
So, dollar basis kasi tayo. Yan. So, if ever, for example, ikakaririn mo na siya, ayan, mag-add ka lang ng affiliate kit para mag-rank up ka rin. Kasi kung wala kang affiliate kit, hindi po magra-rank yung account mo. Ibig sabihin, kahit magkaroon ng isang down tao sa side mo, isang down tao sa kabilang side mo, hindi po siya magra-rank up. Kaya kailangan ng affiliate marketing kit. Okay po? At hindi rin pala papasok yung $50 pag wala kang affiliate marketing kit. Nilipat ko nga yung slide nito dun sa kabilang side para mas madali. Okay, so next natin is ito na, yung marketing plan. Ito yung common question, sir. Paano ba yan ini-interpret? Paano ba ako magra-rank up? Una, for example, ito yung sa mga nako-confuse, no? Ano ba yung ibig sabihin nitong mga to? So, una, for example, sa apprentice po, let's say, syempre, kakastart mo pa lang, wala ka pang rank sa sarili mo, pero gusto mo magkaroon. So, paano ba mag-hit yan? So, sa apprentice, yung volume na ito po is 297. Yung isang kit po natin ng elite, na ang bayad sa kanya is 149 sa umpisa or 99 siya kapag sa renewal. Kaya 99. May points po yan nakatumbas na 99 din. Okay? So, ibig sabihin, tong volume na pinag-uusapan ko dito ay katumbas po yan ng 3 kit po or 3 tao. Kasi isang tao lang naman isang kit po dito or 3 tao na nakasubscribe po sa economy. So, 99 points po yan. Tapos, personally enrolled meaning, ibig sabihin, sales po under ng link mo. So magkakaroon tayong lahat ng link po dito. Kanya-kanya tayong link po dito. Okay? So dun sa link mo, magsa-sign up sila tapos magpa-purchase sila ng kit. Once na nag-purchase sila ng kit, ilalagay natin sila dito sa ano mo, ang tawag dito sa organization mo, which is ito yung total students na tinatawag. Okay? Ang total students po is yan yung lahat ng tao na under ng organization mo rito. Ito na yung left side at ito yung right side. Yan ang kasimple. Okay? So for example, na-hit mo itong apprentice, magkano pwedeng kitain? Kikita po tayo ng $25 per week or $100 sa loob ng isang buwan. Okay? So ibig sabihin, 25 times 4 lang naman yun. Per week po kasi ito, ang basis niya. Okay? So sir, ano pa yung susunod na rank? Influencer 500 po. Sa Influencer 500, 1980 points or katumbas yan ng 20 na kit po yan. Okay, so tatlo lang pa rin yung kailangan. Ibig sabihin, itong 10 sa left and 10 sa right po is galing na is either sa akin or galing dun sa mga na-refer mo na nag-refer din sila ng kakilala nila. Because kumikita sa trading. So meron akong kakilala, sabi niya, sir, parang familiar yan ah. 'Di ba? Hindi ba yan yung ganito, yung ganyan, yung parang pyramid, 'di ba? Hindi po, okay? So affiliate marketing po ito, okay? So tapos nilagyan po siya ng idea ng network marketing sa loob. Bakit? Kasi po, ang kagandahan sa sistema ng network marketing is merong tao na magga-guide sa'yo, may magtuturo sa'yo. Okay? So kahit mag one-on-one tayo ngayon, kahit mag-mentoring tayo ngayon ng isang buong araw, may magga-guide sa'yo. Compared po, kung ibebenta ni halimbawa ni Economy itong services natin, let's say padaanin niya sa Facebook ads yan, sino ang kumita lang doon? Si Facebook lang kasi gumastos siya ng ads. 'Di ba? Sa ganda ng products ng Economy, sa ganda ng academy na meron tayo, sa VIP signal na meron tayo, pag nag-Facebook ads si Economy, automatic may mga mag-a-avail po. Lalo ang mura lang ng 149, 'di ba? So automatic may mga mag-a-avail, pero question, sino lang ang kumita doon? Si kumpanya lang, 'di ba? Hindi tayo. So ang ginawa niya ngayon, nagawa siya ng tinatawag natin na compensation plan or itong career plan niya para i-reward yung mga affiliates. Kasi yung affiliates yung nagpapasok po ng mga bagong customers. Okay? So para i-reward ka niya, bibigyan ka niya ng pera. So pag na-hit mo tong influencer 500, 125 na siya per week or $500 sa loob ng isang buwan. Okay? So, napakalaking bagay po nun. Ang $500, siguro more or less, magkano na yun ngayon? Saan yung calculator? 500 times 57, 28,500 pesos po yun. Okay? Napakadali lang po ma-hit ng 10 sa left at 10 sa right, believe me. Okay? So, kahit wala kang, wala kang idea masyado sa pag-build ng organization, huwag kang mag-alala kasi nandito naman ako eh. 'Di ba? So itatry mo lang naman yung products. Kapag na-try mo na yan, kahit demo pa yan, maniwala ka sa akin. Basta na-try mo yan at kumita ka, kahit isang TP, dalawang TP1 or TP2, pwede ka na mag-refer na kakilala mo, pakausap mo sa akin. Para at least mapaliwalag ko sa kanila yung negosyo na to. Okay po? So kung halimbawa, sir, gusto ko lang yung trading na part, pwede ba sa trade lang ako? Pwede rin naman. Katulad nga ng sabi ko kanina, pwedeng sa trade ka lang.
okay lang yun. Wag mo lang pangarapin na magkaroon ng kita rito. Kasi nga, trade lang yung gusto mo, di ba? So, wag mong pangarapin na mag-career plan ka pa or mahit mo pa yung mas mataas na rank. Kasi kung yung trades lang talaga ang gusto mo. So, dito sa Influencer 900, nandito ko currently ngayon. So, ibig sabihin, nagkaroon ako ng 20 na customers or affiliates sa left side ko and 20 sa right side ko. So, more or less, ang kinikita po is 225 sa loob ng isang per week. Tapos, $900 sa loob ng isang buwan. So, magkano naman na ito? Saan ako? 900 times 57. So, nasa around 51,000 na siya ngayon. Nakakatuwa at kumita ng dollar, ng dollar tumataas. Noong nakaraan, 50K lang ang basis namin ito. Ngayon, 51,300 na siya. So, ito po guys, no? So, ang kagandahan kasi dito, nilagyan nga po ng sistema. So, na pwede tayong mag-rank up. At the same time, ma-reward tayo doon sa effort po natin. 'Di ba? So, pwede naman talaga na mag-advertise na lang itong sa economy. Parang katulad ng ginagawa ng ibang academy rin, na katulad nito na nag-e-exist sa Facebook, for example, or nag-e-exist sa YouTube. Pero nga, kapag ganun po yung setup kasi, walang tao na tututok doon sa bawat trader na mag-uumpisa. For example, nag-add si economy, tapos nag-enroll ka, bibigyan ka lang niya ng access doon sa website tapos bahala ka na, 'di ba? Wala ako sa picture, 'di ba? So wala. So kasi wala ngang magga-guide sa So ang kagandahan since pinasok siya sa ganitong format, so merong mga tao na tututok. May mga tao na magtuturo. May mga tao na uubos ng oras para matuto ka, 'di ba? So yun yung kagandahan sa idea ng network. Even before pa. Kaya believer ako ng network marketing even before pa kasi nga ang ganda talaga. Okay? So next po tayo. So natututo pa ba kayo? Ayan. So ngayon lang po ako nakakita pala by the way ng isang kumpanya na kayang mamigay or mag-reward sa isang affiliate ng $1 million sa loob ng isang buwan. Yung $1 million, that's 57 million na ngayon yan kasi 57 ang palitan. 57M in peso. Saan yung peso dito? 57M in peso per month. 'Di ba? So, like for example, sir, paano 'yun kapag yung sign up sa akin next month hindi sila nag-renew? Possible din naman 'yun, 'di ba? So, possible din 'yun. Pero later on magre-renew din 'yan lalo pag talaga nakita niya maganda yung produkto. So, dito, sa Legend for example, na-hit mo 'to tapos bumaba ka into Icon 750. But still hindi pa rin masama 'yun, $750,000 sa loob ng isang buwan, 'di ba? For example, na-hit mo yung Icon 9. Tapos merong mga ilan na hindi nag-renew, bumagsak ka ng Prodigy 5K or Prodigy 3K, still malaki pa rin po 'yun. Okay po? So, ibig sabihin yung kitaan kasi natin maganda talaga. Okay guys? So, tapos ang kagandahan dito, hindi mo kailangang magbenta ng produkto. Galing po ako sa kumpanya na may products before. Alam ko po yung hirap na mag-inventory ka, magpadala ka ng produkto, mag-bubble wrap ka pa. Yan, yun po yung mga pinagdaanan namin dati, mga pinagdadaanan namin. So, proceed tayo. So, ito yung picture ko dito, luma na. Naka-apprentice pa ako dito. So, hindi na ako nagpalit kasi ng ano. So, pakita ko lang sa inyo paano yung profit. Profit. So, ibig sabihin, dito yung past start commission, yung explanation ko kanina, ibig sabihin 50 po yan. $50 kada 149 na kit na naibenta. So, nakabenta or may nag-sign up sa link ko, tapos nag-purchase sila ng kit. So, may 149, so may 50 ako kada isa. Okay po? So, sir, question ulit. Baka kasi makalimutan, no? Pagka $99 yung binayaran, may 50 pa ba? Wala po. Okay? Pero pwede ka pa rin naman mag-close ng 149 if ever na gusto mo. Okay? May choice ka ngayon. Ngayon, since may promo tayo na $99, as much as possible, ako po, personal goal ko niyan is marami yung pumasok dito. Okay lang sa akin kahit wala tong 50. Okay lang sa akin yan. 'Di ba? So, mahalaga makapasok sila sa economy. Tapos maturuan natin sila mag-trade. For example, si Candy, sino ba yung mga nandito na bago? Si Candy, si Kevin, ayan, si Sophia. Sila yung mga bagong pasok. Ayan, si Shiny, mga bagong pasok, $99, 'di ba? So wala yung $50 doon, pero still nakapasok sila sa economy. Pwede na sila mag-start na matuto, kumita dito sa trading natin. Okay? So, again, kung sa side mo naman, for example, sir, ang gusto ko ibenta ay 149 para at least may $50 ako. Pwede naman 'yun. Wala namang masama din. Okay? Wag mo lang ilalagay yung code doon sa checkout. Kasi 'di ba may nilalagay na code. Okay, so next tayo. So ito 'yan, yung apprentice sa loob ng isang buwan sa loob ng isang linggo kumita ng $25. Yung nasa ano kanina, sa slides. Tapos ang withdrawal natin dito po sa economy is through dun sa website tapos isa-send po sa Taiga Wallet. So yung Taiga Wallet meron na rin tayo niyan.
Kasama na yan once na nag-sign up ka. Tapos doon ipapasa yung kita mo. Tapos from there, naka-USDT format siya, USDT. Ayan, tapos mawi-withdraw mo siya, yung crypto, tapos bahala ka na kung saan mo siya sasend. It's either sa coins.ph, sa Binance, sa MEXC, or kahit saang exchange pwede. Para maging PHP siya or peso. Okay, so ganun po yung payout natin dito. Okay, so next natin is, ayan, ito yung mga apprentice, may mga ibang lahi, ito yung Influencer 500. Again, hindi na to updated. I think matataas na yung rank nila ngayon, or mas mataas na yung rank nila ngayon. Ayan, Influencer 900, si JN, si Cherry, si Topper, si Lady, si Edsel. Ayan, so ito yung kita ng Prodigy 3K. Ayan, si Edsel ngayon, ano ko, Prodigy 5K siya. So, ang Prodigy 3K, ibig sabihin kumikita ng $3,000 sa loob ng isang buwan. Okay, so 3K. So, 3,000 times 57. So, more or less, ang kinikita niya nung 3K siya is 171,000 per month. Ngayon, ang rank niya na po is 5K. So, ibig sabihin ang kinikita niya na is $5,000 sa loob ng isang buwan. So, 285,000 pesos per month. Ayan. So, pesos po ito. Ayan yung kinikita na ngayon ni Coach Edsel sa affiliate side ng economy. Ito is bukod pa dun sa kinikita niya sa trading. Ang nakikita ko sa kita niya sa trades, parang isang araw kumikita siya ng $600 hanggang minsan may $1,000 ako nakikita sa trades niya. Grabe. Sabi ko, grabe ah. Talagang literal talaga guys, na kapag tinrabaho mo sa affiliate nito, ngayon, mas magkakaroon ka ng puhunan. Di ba? Pang trading mo. So, mas madali na sa'yo ngayon mag-trade. Di ba? So, next natin is, ayan, nag-TP2 na si Obits kung kailan hindi tayo kasabay, di ba? So, meron tayo ring isa sa mga coaches natin, si Coach Gio, kung naka-attend kayo kanina. Ito po si Coach Gio or Jeremiah Victorino, no? Icon 9, $9,000 per month or nasa around $500,000. Tapos ngayon, Icon 15 na po siya, hindi na 9. Yan, nag-level up na siya into Icon 15. So, si Icon 15, that's 15,000 USD na. 15,000 USD per month na po siya. So, ibig sabihin, ang kinikita niya na, magkano na yung 15K? 15,000 times 57. So, nasa 855 na siya. 855,000 pesos per month. 855K, tama. 855K per month po in peso. Bukod pa sa kinikita niya sa trading. So, since mas may pondo na siya, di ba? So, mas malaki na po kinikita niya. Alam ko, kumikita siya ng average ng 200 yata. 200,000 yata. Yata lang to 300,000 yung kita niya sa trades niya. Okay, bukod pa dun sa kinikita niya dito sa sa affiliates. Okay, so malaki na. Malaki na kasi nga mas malaki na yung puhunan. Okay, so next natin, ito yung mga, wag na natin, next na natin yan. Wala na to, tapos na to. And so, okay. So yun, so questions guys, bago tayo mag-proceed sa trading para at least may idea tayo. Papakita ko sa inyo yung sa Manara. Question tayo, question. Pwede kayong mag-chat, pwede kayong, ano tawag dyan? Pwede kayong mag-chat, pwede kayong mag-open ng mic if ever na may questions kayo. May questions ba guys? Question? Ano yung nangyari sa gold? Ayan. Paano nag-work yung renew? Okay. So, good question. Very, very good question. And ano ba nangyari sa gold? Tumaas. Okay. Bumaba siya hanggang doon. Ayan. So, paano nag-work yung renew? So, ang nag-work yung renew is based siya sa 4 weeks, no? So, for example, nag-start ka ngayong araw. Ano ba ngayon? Ayan. So, nag-start ka ngayong Wednesday, April 17. So, ang possible renewal mo niyan is 1, 2, 3. Saan ako? 1, 2, 3, 4. So, more or less, mga May 14 or 13 yung yung naka-set up. Kasi 2 days before nung talagang end yun eh. So, 2 days before is mag-check na sila dun sa card mo or magta-try na sila. 2 days before nung iyong due date. Okay? So, naka-base tayo sa weeks, guys. So, ibig sabihin, umuusog po yung araw natin. Kasi sa 4 weeks, syempre, 28 days lang yun. Hindi siya 30 days. Okay? Para at least malinaw, no? Kasi minsan nagtatanong iba, Sir, bakit ganun? Nag-start ako sa, 20. Bakit hindi 20 rin yung renewal ko?
'Di ba? So, kadalasan po 'yun, it's either pabagsak 'yun ng mga 18 or 19, mga gano'n. Kasi kadalasan 2 days before nung due date mo talaga is magta-try na sila na mag-charge dun sa account or dun sa card mo kung ano yung kinonect mo. Okay, so any questions pa, guys? Question tayo? Wala na bang question? Para kung walang question is magkwentuhan na tayo, 'di ba? So, share screen ko sa inyo itong gold. Ano ba nangyari sa gold? May news ba? May news yata, 'no? Ano nangyari sa gold? Latest news. Yeah, may news ata. Updated TP3 and TP6. Nakakainis si Obits talaga kung kailan di ko nasabayan, ano? Ayan, nasaan na ba tayo? Lahat ba tayo, guys, naka-join na kay Obits or hindi pa? Sa mga hindi pa po, i-chat niyo sa akin yung inyong pangalan at username or yung inyong pangalan at kung ano yung ginamit niyo. Ano sabi? Ako, sir, hindi pa po. O yan. So, may sinend ako sa brother na step by step. Nandiyan siya sa step 2. Pwede mo na i-click yung join Obits para at least maka-join ka na. So, ano nangyari? Bakit gumalaw daw ng malaki? Wala namang ako nakikitang balita bukod din sa 10:30 na 'to na medium lang. Ano hindi, low nga lang ito. Low impact lang. Pero yung galaw ng gold is nabaliw na siya. So, ito, guys, kung paano po ako anong tawag diyan? Nag-a-analyze ng market is napakasimple lang, 'no. Naguguhit-guhit lang po ako. Ayan. So, may mga nagtatanong sa'kin, "Sir, paano ka nag-a-analyze ng market?" Naguguhit-guhit lang po ako. So, dito for example, nilalagay ko muna sa mahabang time frame. Pakita ko na lang sa inyo. Ayan, so ganyan siya sa 4-hour time frame. Tapos minsan sino-zoom ko sa 1 hour, ayan, para mas makita natin yung proper movement ng market. So ito yung naging downtrend po kahapon. Ayan siya, bumaba yung market natin, pero still naka-recover po siya. Tumama pa rin siya dito sa trend line natin na 'to, so nabangga niya. So, ta's nung i-zo-zoom in mo 'yan, ano yung possible na movement ng market? Ang possible na movement po ng market niyan susunod is kahit hindi niyo ako naiintindihan, mapaliwanag ko na rin. So, meron tayong tinatawag na resistance dito sa area na 'to. Possible i-test 'yan nung price natin if ever na abutin niya 'yan. So, magte-test siya dito. 'Pag na-break niya po ito is babalik siya for retest na tinatawag. Ibig sabihin nag-break tapos retest. Laging gano'n po nangyayari sa market, 'no? 'Pag nag-break 'yan, magre-retest 'yan. Ngayon 'pag nagre-retest siya at hindi na siya nakababa, possible i-test niya po itong higher high natin. Ito yung pinaka-highest yata na inabot natin or may mas mataas pa ba? Tingnan nga natin ulit sa malayong time frame. Ito pala, malayo pala yung pinakamataas natin, nandito pala siya. So, dito po ang pinakamataas natin, layo 2431. Ayan siya. So, yun yung possible na subuking maabot or marating nitong ating price ng gold. Okay? So, base ito sa siyempre habang ano po kasi, habang bumababa yung dollar is tumataas ng tumataas 'tong gold. Okay, so habang tumataas naman yung gold, bumababa 'tong I mean tumataas yung dollar is, bumababa yung gold. So ngayon po bumababa yung gold, ibig I mean yung dollars kaya tumataas 'tong gold. At the same time, yung demand po kasi dito is napakataas ngayon sa gold. Kasi nga po merong war, 'di ba? May giyera na nagaganap. So nagtatago sila ng pera sa gold dito sa mga type ng asset na ito. So ayan siya. So yun lang, napakasimple lang. Ite-test niya 'to, tapos magbe-break siya if ever na ite-test niya 'to ulit. Tapos susunod 'yan nandun na sa ibabaw. Gano'n lang siya, guys. Kung tatanungin mo ako, "Sir, ano magandang entry, sell ba or buy?" Mag-antay ka muna. Ayan. Mag-aantay ka muna, 'wag ka munang papasok. Kung nakita niyo si Obits for example, pakita ko sa inyo si Obits, dali close ko lang 'to muna. Tingnan natin kung ano nangyari kay Obits. Sabi ni Obits siya daw ay TP3? Ano ba sabi niya? Share ko lang sa inyo yung actual na signal. Okay pa ba kayo, guys? Nakakahinga pa? Okay pa? Gusto pa ba? O ayaw niyo na? Ayan. So, pakita ko sa inyo yung signal, 'no? Mahirap mag-analyze, guys, promise. Kaya mas maganda meron na tayong sinusundan like itong si economy. Ayan. So, dito si Obits, ayan siya. Close ko lang 'tong chat, tapos usog ko ito. Nasaan na? Ayan. Usog ko lang ito. Saan na ba ako? Naitatago ba 'to? Hindi yata. 'To. Ayan. Okay. So, kung nakikita niyo si Obits, ito po siya, Obits Trading. So, nag-buy limit siya dito. Kanina pa 'to actually, 5:47 PM. Kung hindi niyo 'to nakita, okay lang. Hanap na lang tayo ng isa pang entry. So, sabi niya dito, buy limit to 381.
Tapos, ang stop loss natin is 2,374. Ang take profit natin is 2, tama no? Oo nga, nag-GBP pala si ano ayos si Obits So, 2,384 yung TP1, bakit walang TP2? Tapos TP3 na, TP4. Ayan, so, nalasing po si ano yata, si Obits, no? So, na-skip niya yung TP1. Pero okay, ay TP2. Pero okay lang naman yan. So, ano ba nangyari dyan, sir? Ang nangyari po dyan is, na-hit niya yung, yan. So, una, syempre, nag-activate muna yung trade. Ibig sabihin po, na-reach na yung price kung saan siya mag-activate. Tapos, na-hit po yung TP1. So, ito yung move ng stop loss. Ituturo ko yan mamaya. Siguro kung halimbawa may oras pa tayo. Tapos, na-hit yung TP2. Tapos, na-hit yung TP3. Bakit TP2? Updated with TP3. I forgot to add TP3. Yung TP3 ba yung nakalimutan mo o TP2 yung nakalimutan mo? Niloloko ata ako ito ni Hobbits. Ayan, so nag-buy limit siya. No? Nung tinamaan yung 2,381, paliwanag natin sa chart yan ano nangyari. 2,381, ito siya. Pakita ko sa inyo guys kung ano yung basis ni Hobbits dito. Actually, halos hawig lang yung strategy na ginagamit namin. Ayan, so dito tayo. So, ang nangyari guys, dun sabi niya kanina is ang buy limit niya is 2,381. Ito yun, itong price na to. So, kung makikita mo, nung tinamaan tong price na to is tumalbog siya. Kasi nga po, may trend line dito or meron ding support na tinatawag. Ayan, ito siya. Itong guhit na ito. Ayan. So, nung nangyari, tumalbog siya. Ayan, nagdire-diretso siya pataas ngayon. At naging pera siya. Nag-position dito ng buy kasi. Ayan. So, nag-position ng buy, ngayon nagdire-diretso siya papunta sa taas. Ganun kagandahan nun. So, dito ngayon, magta-try siya dito kung aabot siya ng ano nilagay ni Obits dito. May 2,390 plus ba siya? 2,391. Na-hit na yung 91. 95 na yung susunod niya. 2,395 na si Obits susunod. So, ibig sabihin guys, yung win rate talaga ng mga signals po natin is napakataas talaga. Believe it or not, napakataas po. Okay? Kasi ang taas talaga ng chance na manalo tayo dito. For example, compute natin guys para at least makita nyo kung magkano yung talagang pwedeng kitain. So, ang entry down natin, 2,381. Ito siya. 2,381 ang ating entry point. Tapos, na-hit natin yung TP3. TP3. So, TP3. Ay, ito pala. Wala naman TP2 TP3 lang yan. Yung TP3. Ang TP3 natin, ang value niyan is ano yung value natin? Ay, TP2 nga, tama. TP2, 2,391. Inedit niya pala. Ayun pala yung sabi natin kanina. So, ayan. So, TP2 siya, 2,391. Ayan. So, kung makikita nyo guys dito, itong 2,381 saka itong 2,391, ang difference niyan, kasi may minus mo lang yan para makita mo kung magkano pwede mo kitain. So, dito ka na lang tumingin sa dulo. 91 to, di ba? 91 minus, ito yung entry point natin, 81. So, anong sagot? 10, di ba? 10. So, $10 yung kita mo dyan kung nasabayan mo yung trade. Okay? So, ang lakapal pala nito. Yan. So, $10 yan kapag ang lot size mo is 0.01. Ngayon, kung mas malaki yung lot size mo, like 0.02 or 2,001, edi mas malaki ka. Ang kita mo na yan, 20. Ganun lang kasimple yan, guys. Kung mas malaki, 0.03, ang kita mo dyan is 30. Ganun lang. So, ibig sabihin, malaki talaga yung kitaan natin, di ba? Imagine niyo guys, isang gabi kumita ka ng $30 or $20 na lang, 1,000 sa piso. Kumita ka ng $20 sa loob ng isang araw. Extra. 'Di ba? Sa isang buwan 'yan, 20 mil na tumataginting na po 'yan. 'Di ba? Kasi ay tama ba ako? Tama. 20,000 pesos 'yan. Ang kita mo sa loob ng isang buwan. Consistent lang kaysa 1,000 ka. Okay? So sir, bakit 20,000 lang? Kasi po 20 lang ang trading days natin sa Forex. Di ba? Kasi wala po tayong weekends eh. Wala pong Saturday and Sunday. Okay? So, ang meron lang tayo is Monday to Friday po. Okay? So, ibig sabihin kung kumikita ka ng $20 sa loob ng isang araw, ito yung i-goal mo for example, parang yung isang trader ko, si Elenita. Ang goal niya raw sa isang araw, kumita siya at least $20 sa isang araw. Na-hit niya naman. Tapos pag nag-consistent yon sa isang buwan, so may 20,000 siya extra sa loob ng isang buwan. So may hit ba to? Sir, may hit ba tong 20,000 na to per month diyan sa mga signal? The answer is yes.
For example, ito yung trade natin, 2381 tapos 2391, TP2 pa lang to. Eh paano kung mahit pa tong TP3, eh di mas mataas pa. $14 na yan kasi 95 na to eh. So $14 na sa 001. Okay? So guys, question po. Baka may question kayo or nalilito kayo or may wild reaction kayo kung paano to gumagana. Para at least masagot ko na habang naka-open yung ating trade po. Meron ba? Meron ba ang question? Meron ba? Pwede nyo i-chat po kung na ano kayong mag-open ng mic. Okay lang naman. Kasi nakakatuwa to si Gold. Pa-break na naman siya eh. Hindi ko alam kung nakakatuwa na nakakainis eh. Ayan. So nakikita nyo si Gold. Ayan, oh. So nagre-retest siya guys. So makikita nyo dito. Hindi siya nagiging full body. Diba? Lumalawit lang yung dulo nung ano niya, nung wick na tinatawag ng candle. Ayan, yung wick niya, lumalawit dito. Pero hindi niya natatagos. Ibig sabihin, may resistance dito active sa area na to. Resistance guys, yan yung lumalaban sa prices para tumaas pa ng mas malaki. Ibig sabihin, mga traders po yun na nakapwesto sila dito. Dito sila nagse-sell pagka tumataas yung gold. So every time natataas dito sa block na to, yung dito sa dulo na to, magse-sell sila. So natutulak yung presyo pababa. Kaya lang kasimple yan. So yan, so pansinin mo nagkaroon ng long wick dito. So ibig sabihin 2393 na si gold. Yeah, ito 2393.9. Yung highest niya, yes. Sir, but kaya sir di pa nag-accept sa GCC? Obits, ayan. So pa-message ako Kevin kasi para ma-advise ko yung admin. So tropa-tropa naman natin yung admin yan. So para mapa-check natin kung bakit wala ka pa. Okay. Ayan. So yan na guys. So actually this is a good opportunity for you to sell. Kaso gusto nyo ba? Ayan. So good opportunity yan for sell. Pero scalp lang. Ibig sabihin, papasok ka lang ng mabilis, exit ka lang din ng mabilis. Scalp lang tayo. Gusto nyo ba mag-sell dito? Oh, gusto nyo? Ayan, so wag muna. Kasi baka mamaya ano pa yan, active pa yung price eh. No. Sample ng coach live trade. Sige. Ayan, so for example, nag-sell tayo. Antayin natin mag-close yung candle. Kasi mahaba pa eh. So dito tayo mag-sell dito sa area na to. Ayan, so try nyo na mapasok. Pag sinabi ko mag-sell kayo. Tinutulak pa guys eh, ayaw eh. Ayan, so pwede tayo mag-stop loss above dito. Tapos mamaya, antayin natin. Kung bababa talaga siya hanggang dito sa area na to. Antayin natin makatapos ng isa o dalawang candle. Huwag tayong excited, kumbaga. Kasi kapag excited ka sa trade, yari ka dyan. So, ang entry price natin guys dito ha, sa 2391. Antayin natin pag nag-break dito or tumawid dito sa price na to. Saka tayo papasok. Wala, tinutulak eh. Sa 1 minute tayo para intense. Oh, di ba? Tinutulak. Ayan, antayin natin kung ano mangyayari. Yeah, because I'm drinking coffee. Ang bilis, yeah. Ang bilis nga eh. Wala, tumataas siya guys. Ayaw magpabenta pa ni gold. I think pang buy pa rin to eh. Ayan. Oo, tumataas pa din siya. Nakikita nyo ba? Kita nyo naman eh, di ba? Ayan siya oh. Mag-attempt siya ulit na pasukan dito. Lumipad na oh. Wala, ayaw niya pa magpa-sell. Dito ako nadadali minsan eh. Minsan napapaaga ko ng sell kahit hindi pa naman dapat. Wala, umakyat pa rin siya talaga. Uy, na-reject. Ayan. Papabebe si gold guys. Abangan natin. Oo, sige. Ayan. Hintayin natin kung makakita tayo ng magandang sell entry. Pero sa nakikita ko talagang paakyat pa rin siya. Oo, nakakatakot to pasukan ng sell. Pag ganito, para ka nang magdo-donate sa market nito. Retest. Oh, hanep si Aying ah. Pero may retest ka na ngayon ah. Retest lang ang inaantay ko. Aying 2024. Tingnan natin. Wala talaga guys eh. Tingnan nyo. Ayaw pa magpa-sell ni gold.
Pag ganyan, wag tayong impulse mag-decide. Kung sarili na natin kung sarili nating decision kumbaga. Pero kung nakasunod ka sa signal, panalo ka na kasi kay Obits nakabay siya. Kung halimbawa pinasukan natin yung trading natin, may stop loss to malamang. Ayan, pataas talaga siya. Nakakainis to si Gold. Malamang i-retest niyo yun guys, yung around 2-4 area. Kapag ayan di ba? Lumipad na siya. Buy tayo talaga dapat. Buti na lang hindi kayo nakinig sa akin at nag-sell kayo. Kasi siyempre kailangan natin confirmation muna. Uy, tinulak! Parang pwede to mag-sell Tingnan natin nga. Tingnan natin nga. Isang candle pa. Bigyan mo ako isa pang candle. Para makapag-sell kami. Kahit hanggang dito lang sa 2387. Isa pa. Isang candle pa. Isa pa. Maganda na to Maganda na to guys Maganda na tong candle na to Okay na ako dyan Isa pa. Isa na lang. Mag-entry din ako dito sa akin. Para sabay-sabay tayo matalo. Ay, meron pala ako entry. Anak ng pating naipit. Ano nangyari? Ano nangyari? Oy, green pa rin. Ayaw na talaga. Ayaw niya talaga magpa-sell. Ayan Ang kulit ng market no. Mahirap talaga i-trade ang gold Kung hindi ka sanay, tas bigla-bigla ka nagdedesisyon mag-trade. Yari, kakainin ka ng gold talaga. Tulugan. Ayan. So ganyan guys ang buhay ng trader talaga. Nakabantay ka sa chart, aantayin mo na ma-checkan yung mga yung mga panuntunan mo sa buhay ng pagte-trade. Saka ka mag-entry. Ang entry natin guys, pag sinabi kong entry tayo. Dito tayo. Pero parang ayaw Wala, ayaw talaga ni Gold. Madami pa ring buyer. Mahirap pasukan to guys kasi pag pinasukan natin to, baka sungkitin lang yung stop loss natin Sayang naman. Yan, tingnan mo, tumataas pa rin siya. Question guys, habang naka-open pa yung natin, yung ating Zoom. Kita nyo ba dyan? Ano ba sinishare ko? Nasaan na ba ako? Tama naman pala nasa chart. Kala ko nandun ako sa mukha ni Obits Lakas makapeki ng gold. Isipin mo nag-long wick siya dito. Tapos nag-long wick siya ulit dito. Pero, tinutulak niya pa rin pataas. Ang lakas mambaliw Yeah. So yun yung next candle natin. Tingnan natin pag tong trend line na to magtuloy-tuloy. Pag hindi, wala. Ayan na, tumatagos na siya guys. Uy, tinulak. Tinulak. Dami na naman sunog saka sa bot lalo marami sa sunog. Pwede. Yan, pwede. Sell tayo guys, pasok tayo. Ang stop loss natin dito sa ibabaw, 2395. Tapos ang take profit natin, 2388. Anong gawa ko? Yan, kapag-sell na ako. Sige, pasok tayo, sell. Nakapasok kayo? Okay na kayong kumatok, pumasok na kayo. Basta ang stop loss natin guys, 2395 dito sa ibabaw. Tapos ang TP natin, 2388. Stop loss natin, 2395. Tapos ang stop loss natin ay ang take profit natin, 2388. So, ako is running profit na ako ng 1.86. Ayan. Kayo ba? Nakapasok ba kayo? Yes, sir. Nakapasok. 0.58. Ayan. Tignan natin. Sana mabasag siya, no? Tuloy-tuloy. Pag hindi nabasag to, mabasag yung monitor. Joke lang.
Yan. Sana tumulo. May ano na, may cell pressure na. So possible ano to, ma'am, dire-diretso. Hindi ko lang alam kung tatamaan yung ating stop loss. I mean yung ating take profit ng 2388. Tingnan natin kung ano yung mangyayari. Nag-breakout na siya eh. Ang next ng breakout retest eh. Tingnan natin. Okay, bumababa. Positive. Positive. May mga nakasabay ba? Pa-chat naman ako sino may mga nakasabay. Bukod kay Kevin sa kay Aying. Meron pa ba nakasabay? Live trading to guys. Saan pa kayo niyan? Uy, positive. Uy. $3 na ako guys running. Sa inyo ba? $3. Ayan, 3 USD na ako. Medyo walang ya kasi ako mag-lot size guys. Ayan. Dali mo na si Obits. Ayan. So guys, ano na tayo, break even tayo. Break even tayo guys. Yung stop loss natin, move natin dito sa ano na, sa below nung entry price natin para hindi na tayo masulot ni ano, ni gold. So ang gagawin natin guys is yung stop loss natin, ilipat natin sa kung ano below nung entry price mo. For example, nakapasok ka ng 2392. So pwede kang maglipat. Wait lang, bumabalik pa siya. Wait muna. Ayaw pa niya. Sige, basta dyan yung ano natin. Ano nga ito? 2395 ba yun? Balik muna natin siya dun sa ano. Okay, live trading tayo, no? Sana tamaan natin. Currently, running profit naman tayo. Eh. Kung if ever na gusto nyo mag-close, pwede naman kayo mag-close. Kung gusto nyo antayin, kung hanggang saan makarating, pwede rin naman. Medyo matagal lang to. Yan. So, running profit tayo, 0.01 lang. Ayan. Uy, may pula ulit. Nakita nyo guys, no? Yung sequence natin. Diba? So, nangyari dito is nag-breakout siya. Tapos, nag-retest siya dito sa price na to. So, ang hinahanap natin dyan is yung next na susunod na candle na pababa ulit. Sana magtuloy-tuloy siya. Ayan. $3 running, $2 running. Uy! Ayan. Yung mga gusto nating nakikita, yung mga tinutulak yung presyo eh. Huwag lang manggugulo yung market bigla, pero I think magpo-profit tayo rito. Mami, dito ka mo dito si Daddy dyan. Hey! Yay! Ayan. Hey! Bah, may malaban pa rin talaga si Gold. Lumalaban ka pa? Yeah, tinulak. Mami, dito. Mami, saan ka siya? Kung 001 tayo, guys, kung nakapasok kayo ng 2392 tapos 2395, siguro mga pinakamalaki na ng loss natin $3. Kung tamaan yung stop loss natin. Yan. Drawdown. Hoy, Gold, anak, kinalimutan mo na kami ah. Mahirap talaga huliin si Gold. Kaya mapakahalaga dito talaga na stop loss. Nakikita niyo ba yung nakikita ko? Nakakita ko ng pera, guys. Nakikita niyo rin ba yung pera? Bahala ka dyan, Gold. Alam mo ha. Mauna sumuko sa ating dalawa. Bahala ka. Bahala ka dyan, Gold. Yan. And guys, nakasabay ba kayo sa trade natin? Pa-chat naman ako magkano kita. Pa-chat ako. Ako ngayon running ako $3 eh. Magkano trade nyo? $1.8 si Kevin. $1.45.
Nakikita nyo ba yung nakikita kong kulay pulang candle? Ang tawag dyan ay pera. Eh, grabe yung live trading naman natin na yan. Grabe naman yun. $2.4. Uy! Tinulak. Malaban pa. Kumikiking pa si gold, guys. Nakikita nyo ba yung long wick na yun na sumunod sa candle? Yan. Tayo lang natin. Kung mahit yung ating TP, napakasaya. Ayan. Pero guys, pag lumaki na yung profit nyo, tapos gusto nyo mag-exit, pwede naman. Okay, so wala naman sayong, wala namang pilitan, kumbaga. Napakalikot, oo, ganyan talaga yan si Gold. Araw-araw ng buhay natin, ganyan yan. Uy, na-reject ulit. Para ka nanonood ng ano rito ng Netflix. Para lumalaban yung bida sinasapak Uy, sinapak na naman. Yan. So 2.5, 2.62. So lilinawin ko lang guys ha, hindi galing kay Obits yung signal na to ha. Galing po ito sa akin, di ba? So kung stop loss tayo, galing sa akin to, hindi to kay Obits galing. Kasi si Obits naka-buy siya. So tayo nag-sell tayo because dun sa retracement na nakita natin. Oy! Oy! Kulay pula. Oy! Ayan, running profit ako. Ayan. Ayan, running profit. Sa live trading. Galing sa Hulanesis. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ayaw pa ibigay ni Gold talaga, no? Yan, na-reject na naman. Kailangan makakita tayo ng mahabang ano ulit dito, mahabang wick ulit na ganito. Or isang malaking candle na pula na ganyan ang itsura. Yan. Si Aing Tonto, oh. Ayan, ito yung profit ko, running profit. $4. Guys, magpakape kayo, ha. Ayan, ito, $6. Ayan, running profit tayo, $6. Galing sa signal ko. Signal ko. Sa Emans. Ayan na, malapit na. Nakaset ba ako ng TP? Baka mamaya wala pala ako. Teka, magsiset nga ako pala. Ang TP ko, 2388. Yeah, so TP natin 2388. Malapit na. $3 na si Ayeng. Si Kevin, ilan ka na? Magkano na sa'yo? Si Joseph, magkano sa'yo? Nandito ka ba, Joseph? Pagalawin mo ngayon ba? 3.2 na, sir. Ayan, may pangkapi na tayo, guys. Ayan na siya. Kaso demo pa lang, okay lang yan. At least na-experience mo na mag-trade, di ba? Yan. So, live trading tayo ngayon. Running na ako profit, $7, guys. Walang niya kasi ako mag-lot size kaya mas malaki. Ayan na. Ayan. Ayan na. Tatama na. Ayan na siya. Ayan. Ay, natipi ka na? Anong boom ka dyan? Ako wala pa. Daya. 2388 ako. 4.2. Ayan. Practice lang. Okay, okay. Pwede kayo mag-open ng mic para masaya tayo. Ayan, open kayo mic. Dali. Para exciting yung pag tinamaan na yung TP. Ayan na. TP hit na tayo, guys. Alright. TP hit na. Close ko na yung sa akin. Boom! Ayun na. TP hit na. Ayan. Meron lang negative kasi pasaway ako. Ito yung dalawang trade. So, 4.64 sa ito. Ito, mali yung sell ko na iwan ko kasi yung trade. Yun oh. Nice one, sir. Ayos ba? Ayos ba tayo? Ayos ba? Ayos? Nice one, sir. Grabe, no? Congratulations. Magkano kinita ni Kevin? Magkano sa'yo? 4.2? Magkano nung na-TP? Magkano sa'yo nung na-TP yung trade mo? Hindi na tayo nakapag-break even pero yaman na. Magkano na-TP? Magkano? Si Kevin. Magkano nung na-close? 2,395. Yan. So, TP hit tayo. Actually, bababa pa yan guys. Possible mahit tong 2,386 Pero hindi ko na lang sinagad. Kasi masama maging greedy And so, ito siya. Ang TP. Ayos. Okay ba? Nag-enjoy ba kayo? 4.55 daw. Ayan. 4.55 kay Kevin. Ito. Ayan. Bakit naka 0.5? Ayan. So, 4.55 kay Kevin, no?
kinita niya. Tapos si Ayeng 3.06 yung kinita. Pusuan natin. Ayan. So ito yung live trade natin ngayong gabi. So sa akin, ito siya. Okay, so meron lang ako na iwan na negative siya. Alright guys, that's it. Maraming salamat sa time nyo na ginugol sa akin. Tingnan nyo guys, yung TP natin, saktong-sakto lang yung pwesto. Nung natipi tayo, ayan na siya. Pumabalik na siya paakyat. 'Di ba? So 4.26 sir, thank you habang grabe ka naman, Aubrey. Grabe naman si Aubrey, oh. Iwan mo. Ayan. So, $4.26 daw yung kinita niya habang nagpapa-breastfeed. Tara kapin. Ayan. So, maraming salamat sa pag-attend ngayon. So, nag-live trading pa tayo based dun sa aking analysis, no. Hindi po galing kay Obits yun again. Galing po yun sa akin, no. Ako po yung nakaisip niyan. At kung meron nun pong kumita, ay pasensya na po kayo. Hindi ko po yung sinasadya. Okay, maraming salamat guys. Kita-kits tayo sa susunod na training. Again, salamat sa inyo. Thank you guys. Bye guys.